Yo, magandang araw po sa inyong lahat mga idol. Meron po tayo ditong iwa-wiring no na DIY wiring harness kasi wala na po yung kanyang wire, magulo at nagpalit po siya ng makina no from battery operated ay sinalpakan niya po ng primary type na makina no pang XRM 110 na makina yung sinalpak dito kasi nasira po yung kanyang isang makina kaya ito yung ginamit niya rito no dito lang naman sa probinsya no pang bundok-bundok lang naman kaya pwede na to. Bali tinap overhaul namin to yan at okay na. So ngayon yung problema naman nito ngayon yung kanyang wiring. So i-DIY natin yung wiring harness ito mga idol no. From stator to regulator at saka si CDI yung involved dito at yung kanyang pinaka switch no. Ayan, so basic lang yung gagawin natin dito mga idol. So sana masundan nyo at sana magustuhan nyo itong ating video. Okay, so primary type po yung ating makina ay yung ating stator na gagamitin, tapos battery operated po yung ating CDI mga idol. Okay, so unahin muna natin itong kulay yellow. So kung mapapansin nyo, meron po tayo ditong kulay yellow mga idol. Ayan, no? So binalatan ko na siya dyan. At itong kulay yellow, papunta yan dito sa ating regulator. Ayan. So spaghetti pababa, no? Yung ganyang wiring. Okay. So tatanggalin natin yung mga hindi dapat na kasama niya sa wiring na yan. Okay. So unahin muna natin tong si yellow. Si yellow ilakabit natin sa yellow naman papunta sa ating regulator. Okay, so nakakabit na. So bago naman tayo magkabit ng kung ano dyan sa ating regulator at yung stator, check muna natin itong stator na to, itong kulay yellow at saka yung white. Kung naglalabas ba ito ng kuryente o wala na. So check muna natin na magkabilaan. No? Pag umilaw ito, ibig sabihin naka full wave. So walang ilaw mga idol. Ayan. So dito sa baba, ayun. So naka body ground yung isang test light natin, ibig sabihin umilaw, ibig sabihin naka half wave. Ganito din sa kabila, baka may problema. Ayun, wala. So goods, umilaw. Okay, so yung ganung pagte-test mga idol gamit ang test light ay half wave yun mga idol. Yung kanina naman, yung dalawang clinip natin sa full wave na pagte-test. Okay, so tape na natin itong kulay yellow kasi wala naman tayong nakitang problema dyan at okay naman yan, no? Kaya iti-tape na natin yan. Okay, so papunta yan sa ating regulator. Yan, diretso ng regulator yan mga idol ha. Okay, at ito namang isa mga idol, yung kulay pink or yung kulay white na makikita nyo dyan sa inyong stator, papunta naman yan sa pink ng iyong regulator. Okay, so diretso yan dyan mga idol na. Ayan, so iti-tape kagad natin yan kasi wala naman tayong kakabit na kung ano pa dyan. Okay, so tape natin. Ayan, bilisan lang natin ng onte sa pagti-tape sa part na ito. Okay, so dalawa na po yung nakakabit natin, kulay pink po mga idol at saka yung kulay yellow, no? Ayun. So sa stator naman natin, white at saka pink. Yun, shoutout po tayo sa mga tropa na dumaan sa atin. Ayan, no? Mga tatlong itlog. Adi sir, adi rag tatarong bakla rin eh, oh, tutulo. Alright, so balik po tayo rito. Okay, so dalawa na po yung wire na nakabit natin. So naman natin itong black na may guhit na white, no? Bali ito po ay white, black na may guhit na red. Ito po ay primary type. Check ko lang dito kung ito ba ay gumagana pa o hindi. Okay? Check muna natin kung mag-spark, no? Ang gagawin mo lang naman dito pagte-test kung goods pa po yung ating primary, ay papag-spark mo lang ito sa body ground. Pag nag-spark, goods pa yan. Yon. So sana may nakita kayong spark mga idol, no? Medyo mahina po kasi yung pinagkiskisan natin dito na ground, mas malakas pag dito sa makina. Okay, hindi kasi umaabot yung wire kaya hindi natin kakabit yun. So battery operated yung CDI na gamit natin mga idol, 4 pin. Kaya hindi tayo gagamit nito, no? Puputulin na natin yung primary na yun. O di kaya iti-tape na natin yung primary connection. Ito na yung kakabit natin, yung blue na may guhit na white, which is yun po yung ating pulser. Mga idol, ikakabit natin yan, papunta yan dito sa socket ng ating CDI. So siguro naman mga idol, alam na natin yung mga pagpwestuhan no, kung saan po nakapwesto yung ating pulser pag 4 pin. Kung hindi nyo pa mga idol, may video po tayo dyan, pwede nyo tignan kung ano po yung pwestuhan po ng panglipan 110 na sa ating socket mga idol. Ayan, no? Okay, so 4 po yung wire dyan. Ayan, okay, so dito sa part daw sa bandang taas na yan, na natin ikakabit yung blue na may guhit na white.
Sinulit ko mga idol, mayroon po tayo dyang mga diagram na video at marami tayong video dyan na kung paano gamitin po yung battery operated na 4-pin na Lipan 110 na CDI mga idol. Ano po yung pwestuhan ng kanyang mga wire. Okay, so tape na natin yun, no, yung pulser na papunta sa CDI para hindi na, no, makalat, at saka i-partial natin ng onte. Ano ba ito pinagsasabi ko, yung nabubulol tayo. Alright. Okay, so partial muna natin dito ng onte para hindi naman masyadong makalat, kasi tapos na tayo dito sa part na ito ng kanyang stator. Okay, so yung ayusin naman natin itong wire ng kanyang CDI at yung wire ng regulator. Yun. So dito sa bandang taas nakakabit na po yung wire papuntang ignition coil. Yun. Okay, kasi apat lang naman po yung wire ng ating CDI kasi 4-pin. So itong isang to sa bandang baba, ito yung magiging positive natin, no? Yung source ng kuryente, ACC wire mga idol. Okay, so dito sa part na ito, check muna natin kung nagbibigay ng kuryente sa regulator. Ayun, yun, so meron mga idol. So goods, kaya dyan tayo kukuha ng positive. So dito po sa solid red mga idol, ayan, no, may hindi na umiilaw kahit kinikickstart kasi may problema na po itong kanyang regulator. Yung gumagana na lang po mga idol ay ito pong red na may guhit na white, which is ito po yung AC na supply na papunta po sa ating headlight. So since walang budget kayo si tropa, kaya ito lang muna yung gagamitin natin na regulator. Goods pa naman, naglalabas ng kuryente, kaya doon po tayo kukuha ng positive na magpapagana naman sa ating CDI. Okay. So itong isa naman to mga idol, itong kinakabit ko na kulay red, ito po pala yung gagamitin nating ground. So sa body ground to, papunta po sa engine. Okay. Ayan. So ito yung magiging silbing ground ng ating buong maliit na harness. Okay mga idol, yan. Suksok mo dyan sa makina para mas malakas yung kuryente. Dito kasi sa isa, hindi tayo magbabalat doon. Hindi natin sisirain yung wire nya. Dito na lang po tayo, no? Mag-iipit na lang po tayo sa makina ng ground. At yun na po yung magsisilbing body ground natin. So, diskarte mo mga idol ko saan may kakabit yung ground. Pero dito, ganito ginagawa ko pag mga DIY lang mga idol. Okay. So, ayun, mayroon na po siyang ground. May ground na rin po yung ating regulator. Ayan. So, check natin kung may nagbago. Yun. So, goods po yung kuryente. Supply di yung red. Wala talaga mga idol, na wala na. Okay, shutdown na talaga. So, itong regulator na ito may kalungkutan na yan mga idol, kaya dito na lang tayo sa red na may guhit na white, magkakabit po ng supply. Okay, so next natin mga idol yung ground. Okay, so yung natitirang supply na lang yung ground, ito sa bandang ito sa baba na yan, baba po ng pulser, yung ating ground. Okay, ayun, so yun po yung ground na nakikita nyo ay kinabit po natin. So lagyan na rin natin yan ng tape para hindi maging cause ng pagka-grounded o kung ano mang pwedeng dumikit dyan, kaya iti-tape na natin yan mga idol. Okay, i-tape na rin yung mga nakaligtang, i-tape mo dyan para sureball ka mga idol. Okay, so dito po sa part na ito na papuntang CDI yung positive, ayan, tiyatanggalin muna natin kasi maglalagay po tayo dyan ng switch, at ito lang po yung ipinapagamit na switch sa atin ni customer, kaya ito yung gagamitin natin. Okay, yun, so on off switch, ito yung gagamitin nating switch para pampatay sa kanyang makina. Yan mga idol, so dito magsisilbing switch para wala pong walang connection, no, pag naka-off, pag naka-on, tuloy-tuloy po yung daloy ng kuryente galing sa regulator papasok sa ating CDI. Okay, yan, so tape na natin yan kasi may kuryente yan mga idol. Delikado, baka mag-spark sa negative. So lahat ng makikita nating may kuryente ay i-tape na po natin para walang problema. Yan. Okay na mga idol, on off, on off. Ito yung pinaka-switch nya. Pagkakagabi kinirantan. Yan. Okay, so dito sa bandang part naman na ito mga idol, ayan, kasi mayroon pa po itong headlight. Nasaan na yun? Yun, hanapin natin yung connection ng kanyang headlight. So itong wire na ito po yung connection ng kanyang headlight. So saan nga ba natin ito itatap? Dito natin to ilalagay sa wire na kinagbitan natin ng switch, no, dito sa part na yan. Okay,
yung wire po na galing po ng regulator, which is yung red na may guhit na white, doon po natin itatap yung ating source ng headlight. Okay? So AC po yan na supply na head ng ating headlight, no? Magkakakuryente lang pag gumagana po yung umaandar po yung makina. Okay? So yun po yung connection na ginawa natin diyan at i-fix na natin yan. Ayan, at okay na naman. I-tape yung mga nakaligtang i-tape para malinis at babalutin naman natin ng tape yan mga idol, no? Ayusin natin para medyo magandang tingnan naman kahit na po DIY lang itong ginawa natin. So inuulit ko itong pagpapa-wire ng may-ari ay no budget kasi siya ngayon, kaya ito lang muna yung request niya sa atin, no? At kayang-kaya naman natin yan, no problem. Okay, so linisin na lang natin yung pagkaka-tape natin dito para magandang tignan. Gaya ng sinabi ko, yung DIY wiring harness ng ating idol. So dito po sa ginawa natin pag-wire mga idol, so sana po ay nasundan nyo po ito at nagustuhan nyo po yung ginawa nating pag-wire dito. Kaya, so yung ginagawa ko dyan ay nililinis ko po para madali po siyang i-wire. I-tape. Okay, so iti-tape natin ng bahagya yung mga dapat i-tape para hindi masakit sa mata naman tignan mga idol, no? Okay, so ganun lang siya mga idol. Napakadali, di ba? At isalpak na po natin yung CDI at subukan na po nating paandarin. Tignan natin kung naglalabas na ito ngayon ng kuryente. Okay? So ganun lang po siya mga idol. Ito yung pinaka on off natin. Ayan, on off. Yun, so naka-on na. Tignan natin sa kabila kung may kuryente. Papakik muna natin sa ating tropa. Yun, so kickstart mga idol, kickstart. Oh, medyo basa po kasi yung aking kamay kasi medyo umambon-ambon ng onte, kaya kukuha po tayo ng basahan, baka mamaya ay daluyan po tayo ng kuryente, masakit yun. Yun. So yun mga idol, no? So sana naririnig nyo yung lagatik, no? Lumalagatik lang siya mga idol, hindi makita na maayos sa ating camera kasi yung tension wire ng ating idol ay may bakal po sa dulo mga idol, At yung kanya namang spark plug mga idol, ayan, no? At naglalabas na rin naman ng kuryente pero medyo mahina po yung kanyang spark plug at palitan na lang natin yan. Oversize po kasi wala tayong oversize na spark plug dito ngayon. Isalpak na po natin at try na po natin itong paandarin kung okay na po yung makina. Kickstart natin mga idol. Lakas, no? Yun, no? Bang! Alright. Pagkaangas, itap-tap. Ayos. So yung mga idol, ganun lang natin siya ginawa. Sana may kayong tips at kalaman dito sa ginawa nating video ngayon at sana ay magamit nyo ito sa inyong pang araw-araw na gawain at sana may apply nyo ito sa inyong motor. Ayan. So kung nagustuhan nyo yung ating video, baka naman pwede mahihingi sa subscribe dyan, pahit na rin ating notification bell para lagi tayong updated every upload natin dito sa ating YouTube channel. At kung nandito ka sa FB ay baka papalo ng ating FB page yan mga idol. So hanggang dito lang muna tayo. Peace out muna mga trapa. Bye-bye. Pero bago yun, shoutout muna tayo sa ating mga idol. Shoutout tayo kay Mino Place 6935. Shoutout po tayo kay Jonel Simasio. Shoutout po tayo kay Harold Espedita. Shoutout po tayo kay Yomi Hariki Sika. Shoutout po tayo kay Jerby Bondok. Shoutout din po tayo kay Junjun Bigkas at kay Marty Almudel. Shoutout po tayo kay Poging Mario. Shoutout po tayo kay Adby Wars Ideas, kay Sir Ariel Ong, shoutout. Shoutout din po tayo kay King Gali 7272. Shoutout din po tayo kay Elmer Galio 446 at syempre shoutout po tayo sa ating idol sa Willie Asas. Shoutout Lods, at sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ating latest video para sa ating next pa-shoutout. Salamat po. Ingat.